Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga uri ng accommodation dito sa Poland. Naisip ko kasi na isa to sa mga dapat nyong malaman, no? Dito sa mga bago at sa mga parating pa lang dito sa Poland. Isa sa mga importanteng bagay na dapat nyong malaman pagdating sa accommodation dito sa Poland, ito ba ay free, ito ba ay libre, or may babayaran kayo. Dito sa Poland, may iba't ibang klase ng estilo yung mga agency. Karamihan nga dito sa mga Pinoy nagtatrabaho under agency. So bibihira lang yung direct na sa company. Nung bago lang ako dito sa Poland, ang binabayaran ko sa accommodation is around 300 to 350. 300 nung summer. Pero pumalo siya ng 350 nung nag-winter kasi mas mataas yung binabayaran ng mga agency sa kuryente kapag ka winter compare doon sa summer. Kaya tinataasan nila ng ganyan pag nag-winter. Okay, but may iba namang mga agency na walang deduction. Totally free yung accommodation nyo. Nga lang, hindi ko alam kung paano sasabihin eh. Pero parang ganito siya. Yung accommodation, sinabi ng agency nyo na free kayo sa accommodation. Pero, ang ibibigay lang sa inyong salary is mga around 18 or something like that. 18 or either 19 zloty per hour. So, ganun pa rin. Deducted pa rin yung pambayad nyo sa, kumbaga yung sahod nyo na 22.4 zloty, magiging 18 or 19 zloty na lang. Nakadepende kasi yan sa mga agency. Iba-iba yung mga strategy nila eh. So, ganun po yung kalakaran dito. Kaya, in other words, walang libre sa accommodation dito. Talagang magbabayad kayo. Ngayon, tanong nyo, kabayan, magkano naman na ba yung upa ngayon sa accommodation? Magkano na yung babayaran o reduction sa accommodation? Sa ngayon, mas mataas na. Ganito kasi nangyayari dito, no? Tuwing tumataas yung sahod, tuwing nag-i-increase yung salary mo, dati kasi nag-start lang ako ng 16 zloty per hour, tapos nag-increase, naging 18 zloty per hour, naging 19 point something zloty per hour, hanggang dumating siya sa 22.4 zloty per hour. Yun yung ngayon. But every time na tumataas yung salary natin dito sa Poland, is nagtataas din yung renta sa accommodation, nagtataas din yung deduction natin, yung bayad natin sa accommodation. So yun yung reality dito, lalo na doon sa mga nasa agency, mga under agency na workers. Okay, so ngayon, magkano na ang binabayaran ng mga workers na under agency? Ngayon, umaabot na sa 450 to 500 zloty per month. Yun po yung dinideduct na sa ating salary. So, kaya ako sinasabi sa inyo to, para at least pagdating nyo dito sa Poland, and then magtaka kayo, bakit sa iba 22.4 zloty ang bigayan, pero dito sa company ko 18 point something zloty lang or 19 point something zloty lang. So, baka isa sa mga dahilan ay dahil sa free accommodation kayo. Okay? So, sana nasundan nyo yung mga pinagsasasabi ko. Pangalawang bagay na dapat nyong malaman dito sa Poland. Paano naman kung gusto kong sa labas maghanap ng sariling tirahan or accommodation? Ngayon, pag live out kayo, isa sa mga disadvantage ng live out is mas mahal ang upa. Kung sa agency, nagbabayad lang kayo ng 400 to 450 to 500 zloty per month, tsaka libre na yung kuryente at tsaka tubig.
kapag nag-live out kayo, pinakamababa na ang 750 or 800. Pero yung iba kong mga kasama dito, nahanap sila ng room na 700 lang, ganyan. 700 zloty per month. Pero hindi pa kasama yung kuryente, tubig doon. Pero yung 700 zloty per month na yan, or minsan mas mataas pa doon, is sariling kwarto nyo na yon. So nasa sa inyo yon kung gusto nyo dalawa kayo sa isang kwarto para mas makatipid kayo, or either solo mo yung kwarto para may privacy ka kahit pa paano. So nakadepende sa inyo yon. Okay, ulitin ko, kapag live out ka, what I mean, yung accommodation mo is ikaw mismo yung naghanap, hindi siya under agency, mas mahal ang babayaran nyo per month. So based sa mga kakilala ko dito, mga nangungupahan sa labas, kapag solo ka lang, so makakahanap ka ng around 700 zloty or 800 something zloty. Pero kapag dalawa kayo, for sure, mas mataas pa dyan. And then, minsan, hindi pa kasama yung tubig at saka kuryente. Yung tubig pala dito, yung ibang accommodation, hindi na sila nagpapabayad. Kasama na yun dun sa kung magkano yung renta nyo per month. At yung ilaw na lang ang babayaran nyo, kuryente na lang. Pero yung iba naman, babayaran nyo yung kuryente at saka tubig. Meron ding iba na kasama na yung kuryente at saka tubig doon sa inuupahan sa bayad mo monthly. Like sa isa kong kakilala, ang bayad niya sa isang room, meron ng kama, so provided na lahat. Pero ang upa niya sa bahay, ang upa niya sa room na yun is 1,500. Pero ang kagandahan doon kasi libre na yung tubig at saka kuryente. Then pwede kayong dalawa, pwede rin kung gusto mo ng privacy, so solo mo lang yung room. So paano naman kung gusto mo nga maghanap ng bahay? Dali lang siya. Punta ka lang sa sa OLX. Dito may application kung saan makakahanap ka ng mga nagpaparenta ng mga room, ganyan. Makikita mo yung mga room for rent, mga house for rent. Minsan mga apartment, ganyan, may 2 room. So doon mo makikita yon, madali lang. And then syempre kapag ikaw yung tenant, so ikaw yung pipirma dun sa kontrata, dapat may TRC ka. And then ayan, dapat yung TRC mo at least valid, pa siya, kumbaga may 1 year validity and above. Upahan dito, merong iba na nagpapaupa sila ng 1 month contract lang, then renew ka na lang, ganun. Then meron namang iba nagpapaupa ng 6 months contract, then merong iba yearly contract. So kapag nangupahan ka, kung sa tingin mo ay hindi ka confident na tatagal ka sa trabaho mo, and then walang kasiguraduhan, so wag kang kukuha ng 1 year contract para hindi ka magbayad kung sakaling umalis ka, ay hindi mo nabayaran yung the rest of the month kung sakaling aalis ka at hindi mo na matatapos yung 1 year. So kumuha ka ng mas mababa sa 1 year na kontrata, like 6 months, 3 months, or 1 month. Yun, kailangan may valid visa ka. And then pangalawa, yung contract mo doon sa trabaho na magpapatunay na employed ka. Kumbaga, kaya mong magbayad monthly doon sa bahay na uupahan mo, or sa accommodation, or dito, doon sa room na uupahan mo, or apartment, kung ano man yan. Naranasan ko guys yung apat kayo sa isang room, and then magulo kasi syempre marami tayong gamit, bawat isa may kanya-kanyang gamit, and then walang mga cabinets, ganyan, hindi maganda yung cabinet, maliliit, kumbaga hindi talaga organized. So yun yung disadvantage kapag ka nasa accommodation ka ng agency. Paano naman kung couple kayo? Ibigyan kayo ng sariling room, 2 lang kayo, and then mamamanage nyo yung mga gamit nyo kasi solo nyo yung cabinet, solo nyo yung table. Ang advantage sa live-out accommodation,
ay meron kayong privacy. And then, pagdating sa mga cabinets, yung mga ganyan, na-organize mo yung mga gamit, hindi makalat. And then, mostly may sarili na rin kayong banyo at saka toilet. And then, yun, tulad nitong accommodation namin ngayon, sarili na nandito na sa loob yung lutuan namin. Maliit lang siya na room, pero kumpleto na. Meron kaming ref, meron kaming personal ref, meron kaming lutuan, meron kaming toilet and shower. So, mayroon kaming sariling space para sa mga ganyan. Yun yung advantage. And then, pagdating sa upa, so yun yung masasabi kong medyo disadvantage kasi medyo mapapamahal nga kayo gawa ng tulad ng renta namin ngayon dito sa accommodation na to is 800. Actually, mura na siya kumpara sa iba. Kasi yung ibang mga kasama namin dito, yung mga inuupahan nila na room or apartment is abot ng 1,000 mahigit. 1,000 zloty mahigit. Ganyan. Pero kami, ang upa lang namin sa bahay is 800 zloty per month plus yung kuryente na binabayaran namin monthly. Yung tubig, nakasama na yun sa 800 zloty. And pagdating naman sa kuryente, share ko na rin sa inyo guys, yung binabayaran namin sa kuryente kasi hindi naman araw-araw nandito kami, no? Yung may pasok din sa trabaho. Umaabot ng 100, nagre-range siya ng 150 to 200 zloty. So, hindi siya permanent, no? Ngayon kasi medyo nagtaas na naman yung kuryente, kaya medyo mataas yung binabayaran namin, umabot ng 250. Yung pinakamataas na binayaran namin noong nakaraan, 260 zloty. So overall, yung binabayaran namin dito sa accommodation na ito is umabot ng 1,050, 1,060. Okay, so sa tingin ko, na-share ko na lahat ng dapat nyo malaman pagdating sa usapang accommodation. Kung meron pa kayong mga katanungan, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ibaba at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Sa mga bago pa lang na nakapanood nitong video, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe or i-follow ang ating Facebook account. Like and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan.